for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Headlines ngayon, sports news, magazine, celebrity, entertainment, interviews, music, and more. All in one. All in one. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas komprehensibo, mas malaman. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Philippine Standard Time, 7 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Ready position. Spikers Net. Mga latest sa malakasang tapatan ng mga paborito nyong volleyball teams. Spikers Net. Spikers Net. Kumpletong highlights mula sa intense at kaabang-abang na mga laban. Ang latest balita sa mga manlalarong inyong inaabangan at iba pang usapang volleyball. Dito lang yan. Spikers Net. Spikers Net. With your hosts, Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Tossing the ball sa Spikers Net. Philippine Standard Time, 7 minuto pa rin po makalipas ang alas 10 ng umaga. Isang magandang araw sa inyo. Isang magandang araw sa inyo at it's September 6, 2023. Araw na naman po ng Miyerkules at nandito naman po tayo sa show kung saan volleyball ang bida tungkol sa mga iba't ibang players at mga liga. Ito ang weekly usapan ng inyong volleyball dose, ang Spikers Net sa Radio Pilipinas 2, 918 AM. Sabayan niyo po kaming napapakinggan sa 918 kHz AM band at sa Facebook live stream ng Radio Pilipinas 2 sa facebook.com/rp2918. Maaari niyo rin po kami i-follow sa aming official social media pages. Ayan po, facebook.com/rp2918 at sa Twitter naman or X, ayan, rp2918. Ayan po yung mga social media pages namin kung saan maaari niyo po kaming ma-follow para sa mga pinakabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Kamusta naman po tayo? Hopefully, okay po kayo lahat sa kinanalagyan nyo ngayon. It's a Wednesday. Umaga po, ayan, kanina medyo maayos-ayos na po yung panahon. Pero sana magdala pa rin kayo ng mga payong kasi di natin alam, baka mulan sa mga anytime. And patuloy pa rin po yung FIBA World Cup na ginaganap dito sa Pilipinas. Kasama po natin sa Master Control ngayon si Ms. Nida Eraskin Soriano, si Sir Boyet Garcia, si Ms. Roxanne Wamel, ang ating intern na si Rose Anakino from East, and ang napakagwapong si Sir Rolly Bumatayo. Ayan po, so ayun nga po, bago tayo syempre tumungo sa sa usapang volleyball natin, pansamantala ako lang po muna ang makasama ninyo ngayon sa araw na ito dahil si Dennis ang ating kasama dito sa show na to. Ang ating main host si Dennis Hilanga busy rin sa kanyang FIBA World Cup duties. Dahil patuloy pa rin po nagaganap ang FIBA World Cup dito sa ating bansa. At co-host na dito, nagtapos na sa Japan, sa Okinawa at sa Jakarta sa Indonesia. And ito nga, knockout round, patuloy na nagaganap dito ngayon. And it's the second day of quarterfinals sa Pilipinas with 2 matches later. Isa pong double header with Latvia and Germany. Maglalaban ng alas 4:45. And then around 8:30 PM Philippine time in punto, maglalaban naman po ay ang Slovenia versus Canada. Pero kagabi, napanood nyo ba yung mga laban kagabi? Grabe, talagang ang ganda ng mga laban kagabi, although tambakan. Bago tayo punta sa volleyball usapan, syempre, recap muna tayo ng mga naganap kagabi dahil may special coverage pa rin tayo ng FIBA World Cup. Recap muna tayo kagabi. Ang nanalo po kagabi sa tapatang Lithuania at Serbia ay syempre ang Serbia sa score na, ito po yung naging score kahapon,
sa tapatang Lithuania at Serbia, 87-68. It was a, tambak na panalo ng Serbia dito kontra Lithuania, kung saan during the first half, dikit pa yung laban, nakadikit-dikit pa. And it was a very physical game kung saan may mga nagkakatamaan pa sa mga labi, sa mga natutumba pa dito. But at the end, it was all Serbia winning the game. At pinauna natin ni Bogdan Bogdanovic na may 21 points. And then yung second game naman, maraming nag-abang dito kasi syempre isa sa mga favorites to, yung USA, at tinalo nga nila ang Italy. Grabe talagang tambakit ng pagkapanalo ng USA kontra Italy. It was 100-63 points. Pinangunahan ni Mikal Bridges ang USA with 24 points, habang sa Italy naman si Simone Fontecchio with 18. Kaso nag-foul out na early in the fourth si Simone Fontecchio, at yun nga, talagang it was a dominant fashion na pagkapanalo ng USA. Kung saan sa second quarter they outscored Italy by 22-10. Then yung sa third quarter is 37-20. That's why they won with a scoring margin of 37 points. Paalahanan ko ulit, meron pa rin po tayong mga laban mamaya sa FIBA Basketball World Cup. Germany, Latvia, 4:45 p.m. Then 8:30 p.m. It's Canada versus Slovenia. Alam ko maraming nag-aabang Slovenia dahil andyan si Luka Doncic. At kasama na rin doon yung mga kaibigan ko, ang kaibigan kong magsing irog na si Mika Go at si Toby Herrera na fan ni Luka Doncic. Shout out sa inyo. Pero anyway, eto na, ngayon po ay tumungo na tayo sa usapang volleyball, kung saan marami tayong nakahain na balita, local and international, dito sa Spikers Net. At syempre, para sa ating mga tagapakinig at mga tagapanood dyan dito sa Radio Pilipinas 2, 918 AM. At ito yung mga headlines natin, Asian Games-bound athletes sa men's volleyball at beach volleyball naglabas na ng listahan. Philippine Women's National Volleyball Team nagtapos sa 13th place sa nagdaang Asian Women's Senior Volleyball Championship na patuloy pa rin siyempre ginaganap dito sa Nakhon Ratchasima sa Thailand. Yan po yung ating Philippine Women's National Volleyball Team, represented mainly by NU Lady Bulldogs. And then syempre hindi mawawala yung mga V-League updates natin dito sa RP2 Sports Spikers Net. And syempre, yung aking mga international news na nakahain sa inyo, andyan din po yun patungo sa Paris Olympic Qualifiers, yung mga teams na sasalang doon, and yung magiging finals ng 22nd Asian Women's Senior Volleyball, kung saan magtatapat ang host country Thailand at ang China. So, samahan nyo na po ako dito sa Spikers Net mula alas 10 ng umaga hanggang alas 10:55 at break po tayo muna, at sa pagbalik natin, simulan nating pasadahan ang mga balitang nakahain. So stay tuned lamang dito and we'll be right back. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabatok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabatok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15.
breaking the norm, learning the Mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy. I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Makalipas ang 45 taon, muling magbabalik sa Pilipinas ang pinakamalaking basketball event sa mundo, ang FIBA Basketball World Cup. 32 teams mula sa Europe, Americas, Africa at Asia magtatagisan ng galing at bangis sa hardcourt sa tatlong bansa: Philippines, Japan, Indonesia. Mula August 25 hanggang September 10, ihahatid ng Radyo Pilipinas 2 Sports ang mga results, updates and highlights direkta mula sa Smart Araneta Coliseum at Mall of Asia Arena. FIBA Basketball World Cup 2023 dito sa Radyo Pilipinas 2 Sports, 9:18 AM. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Mula center line, front zone hanggang baseline, lahat ng galawan sisipatin sa Spikers Net sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Philippine Standard Time, 10:19 ng umaga at muli po tayo nagbabalik dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM sa Spikers Net at ako po puli ang inyong kasama si Team Willie Tapales mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At ito nga, magandang balita kasi ang mga Asian Games bound athletes sa men's volleyball at beach volleyball ay pinangalanan na. At yun nga po, may nilabas pong listahan kahapon na mga atleta na makakasama sa Asian Games. Hindi lamang po sa volleyball pero yung mga sports na kabilang ang Pilipinas. Ay, ito nga si Brian Bagunas at si Mark Espejo. Sila po yung mangunguna dito sa ating men's volleyball team na lalahok sa Hangzhou Asian Games. Itong dalawang top players ito ng ating men's volleyball team sila ay lalaban under the mentorship of Brazilian coach na si Sergio Veloso. And si Coach Sergio ang ating magiging coach dito para sa Asian Games ng volleyball na kalalakihan. Tayong Philippines ay kabilang sa Group F. Itong Group F, malakas na mga kasama natin dito Ang bronze medalist ng Volleyball Nations League na nagdaan, ang Japan. Ang Southeast Asian Games champion
na Indonesia. At ang Afghanistan, ito, gusto kong makita dito yung tapatang Philippines at Indonesia kasi nung Southeast Asian Games yung nakaraan, wala si Bagunas at saka si Espejo dito. So, I'm pretty sure they will be a big addition in our team kapag nagtapat na yung dalawa dito sa Asian Games. I mean, magtatapat yung Indonesia at ang Philippines dito sa Asian Games. Kasi itong si Brian at Bagunas at saka si Mark Espejo ay may mga important matters na inattendan noong Southeast Asian Games kaya hindi sila nakasama dito sa ating team. Pero ngayon, sa Asian Games, sila ay makakasama dahil sila ay nasa listahan na inilabas kahapon. Gusto ko lang isa-isahin dito yung mga yung mga kasama pa nila sa team dito sa Asian Games na tutunguhan sa Hangzhou, China. Andito si John Paul Bugawan o si JP Bugawan. Andito si Chumason Jinga. Andito na si Ryan Ka. Si Brian Bagunas, si Kim Malabunga, si Mark Espejo, si Joshua Omandal, si Lloyd Josafat, si Manuel Sumangi III, si Steven Rotter, si Vince Mangulabnan at saka si Adrian Villado. Sila po yung bumubuo na listahan dito na kabilang sa men's volleyball team na ipapadala ng Pilipinas dito sa nalalapit na Asian Games with 17 days left bago magsimula ang kompetisyon na gaganapin sa Hangzhou, China. Siyempre, bukod sa ating men's volleyball team, andito rin ang beach volleyball team kung saan meron tayong tig-4 na representatives. Para sa kalalakihan muna na beach volleyball team, andito si Al-Nakran Abdilla o si Ranran Abdilla. Andito rin si James Buitrago, si Jude Garcia at si Jaron Requinton. Kung pamilyar kayo sa mga pangalan na yan, sila rin yung, halos sila rin yung pinadala doon sa Southeast Asian Games na naganap sa Cambodia noong nakaraang May 2023. Sa kababaihan naman, andito si Janessa Jane Eslapor, si Gridel Joannis Matibag, si Kylem Harl Progelia at si Florimel o si Dij Rodriguez. Sila po yung representative natin sa female beach volleyball team. So ayun po, ulitin ko lamang po sa men's volleyball team, andito si JP Bugawan, si Chumason Njinga, si Ryan Ka, si Brian Bagunas, Kim Malabunga, Mark Espejo, Joshua Omandal, Lloyd Josafat, si Manuel Sumangi III, si Steven Rotter, si Vincent Mangulabnan at si Adrian Villados. Ayun po yung mga nasa listahan ng lalahok sa Asian Games sa men's indoor volleyball. Samantala sa beach volleyball natin, ulitin-uli po natin si Ranran Abdilla, si James Buitrago, si Jude Garcia at si Jaron Requinton para sa mga male beach volleyball team. Then sa female beach volleyball team naman, andito si Janessa Jane Eslapor, si Gradel Joannis Matibag, si Kylem Harl Progelia at si Florimel si Dij Rodriguez. Ayun po yung mga kabilang dito sa beach volleyball. So, good luck po dun sa mga kabilang na players at we're hoping na sana ay makapunta tayo sa mga next rounds dito sa sa volleyball natin. Malakas man yung mga kalaban pero tiwalang-tiwala tayo sa mga players natin sa volleyball. Tumungo naman po tayo sa isa pang national team natin na usapan. Ito ang Philippine Women's National Volleyball Team ay nagtapos na sa 13th place dito sa nagdaang Asian Women's Senior Volleyball Championship sa Thailand.
recap muna tayo kung ano yung mga pinagdaanan nila dito sa Asian Women's Senior Volleyball Championship na ginaganap sa Nakhon Ratchasima, Thailand. Ito pong team natin mostly represented by National University Lady Bulldogs player at pinangunahan ni Alisa Solomon at ni Micaela Belen. Sila po ay nakapabilang sa Pool D ng competition kung saan kasama nila ang China, Kazakhstan, Hong Kong. Yun po yung makasama nila. At unang laban ng Philippines dito, it was a heartbreaker 5-set loss against Kazakhstan kung saan natalo sila sa score na 21-25, 25-17, 26-24, 25-27, 6-15. So, dito po sa unang game na ito, we're up 2-1 but we failed to capitalize it, and then the momentum shift na po sa Kazakhstan, and yun nga, they won this game in a heartbreaking 5-set win kontra sa mga Pilipinas. Sumunod naman na kalaban ng ating volleyball team ay ang China, kung saan yumukod sila in straight sets. 3-0, 25-15, 25-20, 25-17. It was a very dominant win by China over our national team sa volleyball women's dito sa 2023 Asian Women's Volleyball Championship. Then, sinundan naman po ito ng tapatang Hong Kong at Philippines, kung saan nanalo ang Hong Kong naman dito 25-21, 25-21, 25-11. Straight sets loss na naman po ito para sa ating national team. It was a heartbreaking first round para sa kanila. Then napunta na sila sa classification round ng competition kung saan nakasama nila ang Pool H, kung saan andun yung Hong Kong, Iran at Philippines. Yung pagkapanalo ng Hong Kong kontra Philippines ay na-carry over na dito, kaya 1-1 na sila. Dahil natalo sila kontra Iran ang Hong Kong in 5 sets. At ang Philippines natalo rin sa Iran in 5 sets din. Sa score na 22-25, 25-22, 25-21, 24-26, 15-12. Sayang na sayang tong laban kontra Iran kasi they were up 1 set, then they failed to capitalize yung sa second and third set, pero nakabawi sila nung 4th set with a 26-24 win kontra sa Iran. Then a 5th set medal, kinapos sila doon with 15-12 score dito sa pagtatapos ng tapatan nila ng Iran. So they were 0-4 so far. And yesterday nga, dumating na yung pinaka-iintay na panalo ng Pilipinas, kung saan nagwagi sila kontra Uzbekistan sa loob ng 3 sets, 25-20, 25-17, 23-25. Magandang panalo to para sa Pilipinas dahil even though they lost their first few games, ay nakabawi rin sila sa dulo ng kompetisyon. Philippine Standard Time, 10:30 ng umaga, at sa magbabalik po natin more local news dito sa Spikersnet and international news. So stay tuned lamang, and we'll be right back dito sa Radio Pilipinas DOS 918 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or mano po, ninong, mano po, ninong. It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
Makalipas ang 45 taon, muling magbabalik sa Pilipinas ang pinakamalaking basketball event sa mundo, ang FIBA Basketball World Cup. 32 teams mula sa Europe, Americas, Africa at Asia magtatagisan ng galing at bangi sa hardcourt sa tatlong bansa: Philippines, Japan, Indonesia. Mula August 25 hanggang September 10, ihahatid ng Radyo Pilipinas 2 Sports ang mga results, updates and highlights direkta mula sa Smart Araneta Coliseum at Mall of Asia Arena. FIBA Basketball World Cup 2023 dito sa Radyo Pilipinas 2 Sports, 918 AM. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Volleyball VIP courtside seat ang ipapa-experience sa inyo ng Spikers Net. With Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Spikers Net sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Philippine Standard Time, 10:32 ng umaga at magdigit po tayo nagbabalik dito Spikers Net sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. At yun nga po, tulad ng sabi ko sa inyo kanina, ang Philippines po ay nag-ended up in 13th place dito sa 2023 Asian Senior Women's Volleyball Team. Volleyball competition rather. So, despite that 13th place finish, congratulations pa rin dito sa ating NU Lady Bulldogs representative team na sumali at lumahok dito sa competition nito, and congratulations, and we're proud of you for representing our nation dito sa nasabing torneyong ito. So, ayun po, nakita niyo po, ayun po yung team na pinangunahan ni Coach Coach Jorge Sousa de Brito. Kasi Coach Sergio sa men's team, si Coach Jorge naman ay sa women's team. Si Coach Jorge, favorite ni Sir Boyet yan sa mga coach. Di ba, Sir Boyet? So, tumungo naman po tayo ngayon sa usapang V-League na tayo sa volleyball. Etong usapang V-League, papalapit na tayo sa semis dito sa nagaganap na V-League ngayon dito na Collegiate V-League na idinaraos sa Paco Arena tuwing match day. Actually, match day nga ngayon at may naglalaban na as of the moment. So, the remainder of the match for today at 12 p.m. maglalaban ang University of Perpetual Help System Delta kontra Enderon. 2 p.m. match, De La Salle University Green Spikers kontra National University Bulldogs. Then 4 p.m. match, University of Perpetual Help System Delta Atlas kontra Ateneo de Manila University Blue Eagles. So, ano po yung schedule natin for today dito sa V-League, Collegiate V-League na ginaganap sa Paco Arena. And recap muna tayo ng mga naging kaganapan dito sa V-League for the past nung nakaraang September 3, linggo. Kung saan may mga teams na nakakasungkit na ng pwestuhan patungong semifinals. Unahin muna natin itong UST, ang University of Santo Tomas ay nakasecure na ng posisyon dito sa semis ng 2023 V-League Collegiate Challenge with a significant 4-set victory kalaban ang Far Eastern University sa score na 25-22, 26-24, 20-25, 25-18 nung linggo nga sa naginanap sa Paco Arena sa Maynila. Ito ang Golden Spikers sumandal sa mga plays na pinangunahan din na tulad ng play ni Josh Ibanez. Ang UST nga nag-showcase ng solid defensive effort na may 27 digs na spearheaded by libero siblings Nat and Van Prudenciano with 7 and 6 digs respectively. Ayan nga, itong defensive prowess ng UST
nag-allow sa kanila para makagawa ang 63 kills. Tapos yung 29 na yung nagmula kay Josh Ibanez na may kabuuang 33 total points dito sa larong ito. Si Rainier Flor naman ng Golden Spikers din ay nag-contribute ng 14 points na built from 11 spikes and 3 blocks. So ayun po yung nangyari sa tapatang UST at FEU. Tumungo naman tayo sa laban ng NCAA naman ito, ang Emilio Aguinaldo College or EAC. Tinalo sa loob ng 5 sets ang San Beda University. 14-25, 22-25, 25-23, 25-17 at 15-11. So it was a come from behind win with Emilio Aguinaldo College from down 0-2. They managed to get the W sa mga sumunod na 3 set. Yan, ang ganda ng pagkapanalo pag ganito kapag comeback win talagang alam natin yung mga bawat panalo pinaghirapan, pero ito doble hirap dito kasi their backs are against the wall na talaga. So nag-perform naman sila by their talent din and won the match kontra San Beda University. Si Frelwin Takulog nagkaroon isang magandang off the bench play dito sa Generals, kung saan nagtala siya ng 17 points including a service ace dito doon sa deciding set. Etong EAC nag-improve na sa 1-4 record, habang ang Red Spikers nanatiling wala pa ring panalo sa 4 na matches. Sumunod naman na game, itong tapatan ng FEU naman at ng San Sebastian College Recoletos sa Maynila. Ito, parehas na nasa recto tong team na to. So ito nga, ang FEU nga nasecure na rin ang place sa semis with an emphatic straight set win over SSCR or San Sebastian College Recoletos sa scores na 25-12, 25-18, and 25-12. Grabe, the dominance was there. The firepower of FEU can be seen talaga with the win against San Sebastian dito sa kompetisyong ito. Itong Lady Tamaraws nga meron ng 5 consecutive wins dito with libero Max Junco taking the floor and contribute na 17 digs and 8 excellent receptions. Yan. Itong itong FEU maganda yung pinapakita dito sa V-League. Then may isa pang game, yung UE naman tinalo rin in straight sets itong Lyceum of the Philippines University 25-15, 25-15, 25-23. Diyan pa rin po yan sa Paco Arena sa Kamaynilaan. Ito yung 5th consecutive win din ng FEU team, kung saan nagbabalik si Kai Cepeda, or that's UE, ng UE team pala rather. Ang 5th consecutive win ng UE team, kung saan nagbabalik si Kai Cepeda sa line-up. Pero may masamang balita kasi si Jelay Gajero ng UE nagtamo ng isang knee injury, at ito nga dito sa balita rin kahapon na diagnose na isa itong masakit na injury, ang isang torn ACL, anterior cruciate ligament tear sa kanyang left knee based doon sa resulta ng magnetic resonance imaging or MIR test na ginawa sa kanya. Sayang kasi batang-bata pa lang tong player na to, pero nagkaroon ng injury. Pero I'm pretty sure she will bounce back. Konting recovery lang, pero it will take time, pero she will bounce back dito. So, pero marami pa rin naman silang players dito na pwede pang asahan sa UE . Pero yun nga, na-secure na nga nila yung semifinal berth dito sa
V-League. Kung saan kasama nila dito yung FEU at saka College of St. Benilde. So, tingnan po natin yung mga standings dito sa women's and men's standings dito sa V-League. Kung saan itong FEU nga nangunguna dito sa standings with 5-0 record. Sinundan naman ito ng UE din, 5-0. Yung University of Perpetual Help with 2-2. Then CSB, Lady Blazers, ayan, 2-0. Mapua, 1-2. Enderan, 1-2. Lyceum, 0-5. And then San Sebastian College Recoletos, 0-5 din po. So far dito sa kung makikita nyo dito sa ating standings ang top 4 teams dito ang FEU, UE, UPHSD, Delta, then yung College of St. Benilde Lady Blazers. Then sa men's standings naman, ang nanguna dito ang UST Tiger Spikers with 4-1. Sinundan na ito ng Ateneo de Manila University Blue Eagles 3-0. DLSU Green Spikers 2-1. NU Bulldogs 2-1. University Perpetual Help System Delta at Altas 2-2. FEU Tamaraos 2-3. EAC 1-4. And then San Beda University Red Spikers 0-4. So doon po sa game nung linggo sa EAC and San Beda, it was a deciding game kung sino ang manatiling winless and kung sino yung makakuha ng unang panalo dito sa dalawang team na to. And EAC emerged victorious kontra San Beda dito. Philippine Standard Time, 10:43 ng umaga. Sa pagbabalik naman natin, international news na po agad-agad tayo. So stay tuned lamang dito sa Radio Pilipinas 2 and we'll be right back after this break. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangen chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during 4 occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone-washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangen is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaloob dito. Ang Darangen ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
To know more about their Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy. Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Simulan ng mag-cheer. Your favorite volleyball teams are here. Spikers Net. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Philippine Standard Time, 10:47 ng umaga at muli po tayo nagbabalik dito sa Spikers at sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Still, this Timo Itapales ang iyong nakasama mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Tunguhan na po natin agad-agad itong ating international news. Kung saan itong Thailand nga, masayang-masaya dahil nakuha nila ang panalo kontra Japan sa isang 3-2 upset sa Asian Senior Women's Volleyball din. Kung saan makakalaban nila ang China sa finals. Ito ang host Thailand naggawa ng isang major upset dito sa 22nd Asian Senior Women's Volleyball Championship matapos ang isang 3-2 win with the scores of 25-23, 19-25, 20-25, 25-20, 15-11 kontra defending and two-time consecutive champions Japan dito sa kompetisyong ito. Ito nga, it was a highly anticipated semifinals dahil nga ito ang two unbeaten teams ang susubukan lumaban sa China. Pero ang nanalo nga ay ang Thailand na home team. Pero nyo, they clawed back from down sila ng 2-1 and they managed to salvage the fourth set and get it with a 25-20 win. Then dun nga sa pinaka-final set, sa fifth set, sa deciding set, sila na nga yung umalagwa dito sa larong ito. Nagsimula yung Thailand ng magandang laro with 8-6 lead at hindi na nila inalaw na magkaroon pa ng comeback ang Japan and they finished the match with 15-11 score sa fifth set para nga ma-arrange yung laban nila kontra China. Ang laban nila ay magaganap mamaya alas 7 ng gabi. Samantala, alas 4 naman ng hapon ang bronze medal match ng Japan at ng Vietnam. Tumungo naman tayo doon sa isang match-up yung mga kalaban ng Thailand, ang China.
Kung saan China demolished Vietnam in straight sets 25-13, 25-12, 25-22. Ito ang China, dinala nila dito yung mga top players nila tulad nila Wu Mengji, Zhong Hu at Zhao Yetong. Simulang-simula pa lang, unang set pa lamang talagang yung depensa ng China pinakita nila at yung opensa nila ay kumanana dito matapos nilang panalo ito with 25-13. Ganon din yung nangyari dun sa second set when they won 25-12 at ito naman third set talagang talagang sila rin talaga yung kumana dito winning 25-22. Hindi na talaga nakaporma ang Vietnam na powerhouse sa Southeast Asia dito kontra China at ito ang China ang lumusot patungo sa finals na nakakalabanin rather ng Thailand sa oras mamaya ng alas 7 ng gabi. Samantala, tumungo naman tayo sa men's volleyball naman to China rin to pero men's volleyball. Etong China ikakalabanin ang Poland dito sa kanilang huling laro sa Volleyball Olympic Qualifying Tournament sa October 8 sa Shenyang. Etong yung Poland's encounter with the home team is scheduled sa closing match ng Pool C kung saan kabilang itong dalawang team sa ganap na alas 7:30 ng gabi. Kung matatandaan natin itong Poland, nagkaroon na isang magandang taon dito ngayon sa Volleyball Nations League kung saan ito yung nakuha nilang kauna-una nilang title sa harap ng kanilang home team na Gdansk. At yun nga, at ito yung i-relay nila na momentum para makuha nila yung kanilang 11th Olympic appearance sa Olympic Games sa volleyball. Ang ganda ng pinakita ng Poland sa last 5 Olympic editions dahil sila ay nakakuha ng 5 quarterfinals finish and yung huli nilang gold medal dito sa Olympics nung 1976 pa sa Montreal kung saan ang tagal na nun, it was like almost 50 years na. It's almost 50 years. And dito nga, sa panahon ito, pangungunahan ito ni Bartosz Kurek at ng nila Wilfredo Leo at VNL MVP na si Paweł Zatorski. Samantala, ang China naman, natatapatan nila ay pangunahan ni Zhang Yijin. Ito malaking player to. Nakita ko na to personal nung nag-cover kami sa VNL. At magaling din talaga tong player na to. Siya ay isa sa mga top scorers ng 2023 VNL. At ang go-to hitter ng China dito sa Olympic qualifier. Hindi sila nagkatapat ng VNL 2023 ditong China at Poland, pero nagkatapat sila nung unang the year prior kung saan ang Poland ay nag-prevail sa straight sets win. Samantala, pasadahan lang natin to ibang mga balita. Itong Dominicans, top Olympic champions para makuha yung Norseca Gold at tinalo nila ang United States sa loob ng 5 set, 12, 25, 25, 21, 19, 25, 25, 19 at 15, 13. Then ito namang Turkey ang nanalo sa European Championships. Kung saan tinalo nila ang Serbia sa loob ng 5 sets din. 25-27, 25-21, 22, 25-25, 22, 15, 13. Grabe talagang itong mga VNL teams natin na malakas talagang umaariba rin talaga sila dito sa Olympic qualifying tournaments. So, meron na kayong preview kung sino halos yung mga makapasok dito and we're looking forward to see them in the Olympic Games next year sa Paris. Philippine Standard Time, 10:55. Ang bilis po ng oras at nandito na po tayo ngayon
it's time to say magpaalam na po sa ating mga listeners for this edition of Spikersnet. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin dito sa Spikersnet mula alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako po si Timoy Tapales, ang inyong nakasama. Salamat din po sa mga kasama natin sa Master Control, mula kay Ma'am Nida Ereskin Soriano, kay Sir Boyet Garcia, kay Miss Roxanne Wamel, kay Mika Go, na ating nagsilbing EP bukod kay Miss Roxanne Wamel. Andito rin. Dito ang ating intern na si Rose Ann Aquino mula Iris sa Manila. Ayan po. Sila po yung bumuo ng ating Master Control dito ngayon. At yun nga po, ang ating intern ay supervised ng ating supervisor na si Miss Roxanne Wamel. And then, syempre po sa Malolos Transmitter, na patuloy nating kaagapay araw-araw dito sa Radyo Pilipinas 2. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout din po wala kay Sir Tog sa labas, yan. And then sa aking mga magulang na si Mama Arnie Tapales at saka si Papa Bobby Tapales, hello po sa inyo and magandang umaga sa inyo. And muli ako po si Timoy Tapales at isang magandang araw sa inyo. Happy Wednesday po sa inyong lahat. Salamat po. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at